So hello everyone, welcome back sa ating vlog. So today, tuturuan ko kayo kung paano mag-file ng tax ninyo dito sa Canada. Mapa first time kayo or kahit second year nyo na to or pang ilang years nyo pa to. This video is intended para sa mga employees dito sa Canada, no? Hindi siya sa may mga businesses, yung mga sole proprietorship or corporation. Siguro later on pwede natin i-discuss yon. Pero dito magfo-focus lang tayo sa mga T4 earners. So in this video din, no, bibigyan ko kayo ng tips din kung paano ninyo mapapaliit yung taxes ninyo or mapapalaki yung tax refund ninyo legally. So, bibigyan ko kayo ng mga options na pwede ninyong gawin to maximize yung mga tax credits na meron tayo. So, ang ginagamit ko for tax filing is Wealth Simple. Ito kasi yung mura and madaling gamitin na tax filing system dito sa Canada. So, you can pay $80, $40, or zero. So, lagi kong ginagawa yung zero. So, once na nasa Wealth Simple na kayo, ganito yung magiging itsura nung website ninyo. Once na na-select nyo na kung ano yung plan na gusto nyong gawin for this tax, ang sinilagay natin dito is yung basic plan lang, as you can see here sa taas. Pwede kayo mag-upgrade. Tingnan natin yung upgrades nila. Yun. Merong upgrades ng $40 tsaka $80 ng Pro. Pero for today, hindi mo na natin yan gagawin. So, gagawa lang tayo ng dummy account for now. Tapos later ko na ilalagay yung pinaka-information niya. Pero basically, papakita ko sa inyo from start to finish kung paano nyo gagawin yung taxes ninyo. Yung first part ng tax ninyo dito would be yung name ninyo. So, lagyan na lang natin, John Doe. So, sundan lang natin to. Oops. Okay. Social insurance number, lagay lang ninyo yung sa inyo. Okay? Oh, ayaw nyo, invalid do. Invalid eh. Later na lang, wag na natin lagyan muna. Date of birth, lagyan nyo lang kung ano yung date of birth niyo. John's email address, yan yung lalagay natin dun sa returns ninyo. Kasi 'di ba, mamaya tatanungin din tayo kung gusto ba natin nung email services ng CRA. Preferred language, either English or French yan. Territory, kung nasaan kayo ngayong December 31, 2024, lagay lang natin kung saan kayo. In our case, it's Alberta. May tatanungin din yan kung para sa deceased person ba to. Ibig sabihin ng deceased person yung namatay na. Kasi pag namatay ang isang tao dito sa Canada, kailangan pa rin nilang mag-file ng taxes. Ang maganda dito sa Canada, guys, synchronize yung mga taxes natin dito, no? For example, for employees dito, nakaka-receive tayo ng T4. Katumbas ito ng 2301 or 2303 ata dun sa Pilipinas. Basta yun, yung credits 2316 dun sa Pilipinas. So dito, once na nag-file ng T4 yung employer ninyo, pag meron kayong CRA account, nakalink yun dun sa SIN ninyo, pwede nyong i-download dito, i-autofill nyo na yung returns ninyo. So, mas mabilis na kayong mag-file later on. So, kung first time kayo pero hindi kayo makaka-access nun kasi wala pa kayong CRA account, unfortunately. Ngayon, para makagawa kasi kayo ng CRA account, you need to file your first tax first bago kayo makakreate ng account. Why? Kasi pag nag-create kayo ng account, bibigyan kayo ng code, tapos once na nagva-validate, tatanungin kung magkano yung amount ng income ninyo or whatever dun sa recent tax na nagawa ninyo or na-file ninyo. So, kapag first time filer kayo, kailangan nyo mag-file ng paper copy, then isend nyo sa CRA. Don't worry, madali lang din mag-send ng file through CRA. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung net file access code. Once na meron kayong CRA account, pwede nyo lang ilagay dito yung access code ninyo. Since this one is a first time filer, wala tayong net file access code. So, gagawin lang natin ng manual. So, lagay lang ninyo dito yung unit number ninyo, yung mailing address, 1. Actually, kahit hindi ko na ilagay, that's totally fine. For now, at least, di ba? So, ito, sabi niya dito sa baba, do you have a non-Canadian mailing address? Yes or no lang to. Depende sa circumstances ninyo. So, dito sa portion naman na to, tinatanong about your residency. Sabi dito, were you a Canadian resident for all of 2024? So, ano ba ang ibig sabihin ng Canadian resident dito sa Canada? Kung hindi nyo alam, you can just click the link, tapos ipupunta niya kayo dun sa CRA website para makita nyo kung ano ba ibig sabihin ng resident dito sa Canada. So, based on the CRA, meron kasing dalawa yan eh.
merong resident for tax purposes tsaka non-resident for tax purposes. Ang main difference nung dalawang yon is yung length of stay ninyo dito sa Canada. Pag long term yung stay ninyo dito, minsan ang general rule natin dyan is more than 180 days or more than 6 months, mako-consider ka na permanent resident or resident for tax purposes. So, yung resident for tax purposes, wag nyo din siyang i-confuse dun sa status nyo dito sa Canada. Hindi ibig sabihin na yung tinatanong dito is yung permanent resident ka ba or citizen ka ba or study permit ka, visitor visa, temporary worker, ganun. Hindi yun yung tinatanong nila. It's the time na i-google mo dito sa Canada. Yung sabi ko, general rule, pag more than 6 months, magiging resident tayo. So, kapag resident tayo ng Canada, ang income na i-declare natin dito is worldwide income. So, kung meron kayong mga income from the Philippines or from other countries, kailangan ninyong i-declare dito sa tax return ninyo. So, next naman na tinanong dito is about your province or territory. So, alam naman natin na ang Canada is a federal government, right? So, merong federal, merong provincial. So, kapag nag-change ka ng province mo sa gitna ng taon, kailangan mong i-declare yun sa Canada kasi, or sa CRA kasi, iba yung tax rate, maaaring iba yung tax rate dun sa ibang province kung saan ka nang galing, and yung tax rate mo dito sa Canada. So, kailangan mo siyang ilagay dito. For this case kasi, nasa Alberta lang siya, so, lagay lang natin dito na Alberta. Sabi niya dito, is your home address same as your, yes. Is your province territory change? No. If your no, it doesn't change. In which province or territory are you currently living? Ilagay nyo lang kung currently nasaan kayo. Okay? So, you and your family, anong marital status ninyo? You're single? Did your marital status change during the year? Kasi mag-iiba din yan dun sa spousal credits din. Kasi may mga ganong credits din dito sa Canada. Do you have any dependents or dependents? Ito yung may mga child ka or adopted child, ganyan. Pwede mo siyang ilagay dito. So, other stuff we have to ask. Ito, general questions lang to ng Wealth Simple kasi what this system is actually doing is filling up the forms for you. So, as you go through all these sections, fini-fill out nyo na yung T1 ninyo mismo. So, are you filing an income tax return in Canada for the first time? Which is the case para sa ating employee right now. So, keep lang natin siya as yes. Importante to kasi mamaya hindi kaya nga bibigyan ng option to send online. Kasi pag nag-yes ka dito, kailangan paper copy. Dito na yung part na tatanungin ka kung Canadian citizen ka. So, are you a Canadian citizen? No. Are you a person registered under Indian Act? No. Kung nagtataka kayo bakit merong ganito, meron kasing treaties din sa Canada, no, with native Indians na meron silang special tax cases. So, property and things you may have invested in. Ito yung mga foreign properties ninyo na more than 100,000. So, sa Philippine peso, it's 4 million and above. So, kung meron kayong mga house and lot sa Pilipinas na more than 4 million yung value, you need to say yes dito. If not, just say no. Bakit importante ito? Kasi nga, di ba, kapag resident ka ng Canada, for tax purposes, world income ang titignan natin. Kasi most likely, kapag meron kang property outside of Canada na more than 4 million, it might generate investment income. So, yun yung reason nun. So, the next question, did you dispose of your personal residence in 2024? Yes or no? Principal residence, ibig sabihin kung bumili ka ng bahay mo or may bahay ka and then dinispose mo ng 2024, basically yun yung gusto niyang tanungin sa'yo. Did you flip a property in 2024? We'll just say no for this case kasi hindi naman nag-flip. Ano ba tong flip a property? Again, pag clinic mo tong flip a property, bibigay sa yung definition ng flip ng property. Flipping ng property, ibig sabihin nag-buy and sell ka ng real estate property dito sa Canada noong 2024. Next, nag-open ka daw ba ng first time home buyers account mo noong 2024? Kasi, ang reason naman nito, meron kasi yung first time home savings account wherein kapag nag-deposit ka, magagamit mo yun as credit to get a tax refund or tax deduction doon sa balance owing mo. So, kung plano mong bumili ng bahay later on down the road, kailangan, or hindi naman kailangan, pero it is suggested or recommended na mag-open ka ng FHSA kasi sayang yung tax credits na makukuha mo from
the deposits dun sa FHSA mo. Next question niya, we have to ask because it affects some calculations. Nasa prison ka ba ng more than 90 days during 2024? Ang reason naman nito is yung eligibility mo for certain benefits sa CRA. Canada Carbon Rebate. Sabi niya dito, do you live outside the consensus CMA or within a rural area or small population center? Yes or no lang to. In this case, no, kasi yung ginagawa natin ng tax is here in Calgary. So, pag binuksan nyo yung consensus, again, may link, makikita nyo dito kung saan itong mga to. So, Alberta, sa Calgary, ang municipalities, itong mga to, hindi yan kasama doon sa consensus na yon. I mean, kasama to doon sa consensus, so you need to say no doon. Okay? Kasi ang ano niya dito is negative. Do you live outside of? So, consensus, CMA, Calgary, part siya ng CMA. So, ang tinatanong niya, outside ng Calgary. Okay? So, meron ka bang CRA account? Yun yung sinasabi niya. Ay, hindi pala. Sabi niya dito, online mail. Do you want to sign up for online mail? Nasa sa inyo yan. Pwede kang mag-sign up or hindi. For now, ino muna natin kasi magpi-paper filing naman tayo. So, dito na papasok. Tapos na yung personal information natin. So, manage forms na tayo. Dito na papasok yung mga forms na na-receive nyo from your employer. Normally, ang nakukuha natin from, tawag dito, from our employers is T4. Okay? Yung T4, basically, it's a tax form na binibigay sa inyo ng employers niyo. So, all you need to do, basically, is copy as is yung amounts or kung ano man yung nandoon sa T4 ninyo. Employer's name, kasi ganito lang din itsura yung mga boxes na to. Makikita nyo yan doon sa T4 ninyo. So, all you need to do is check this out and enter nyo lang kung ano yung mga nandito. Okay? So, dito basically, malapit na siyang matapos, magre-review and optimize na siya dito once na na-encode natin to. I-try natin maglagay ng amounts dito. Box 14 is your income. So, try lang natin maglagay ng amount. So, let's say 27,000 yung income niya. Tapos, yung 16 niya, itong 16 kasi, ito yung CPP contributions. Makikita nyo lang din yan doon sa tax return. Let's say 1.5 yan. Okay? Tapos, meron tayo yung number 24. Okay? Yung number 24, yan din lang yung number 14 usually. Pero minsan, nag-iiba yan lalo na kung may mga other taxes or other incomes na nare-receive si employee. So, kailangan din natin yung number 18. That's your EI. Okay? Ito, ano lang, hula-hula lang yung mga numbers natin muna ngayon. And pinaka-importante na malagyan natin dito should be number 22. Ito yung income tax na na-deduct na ng employer ninyo. Okay? Yan na yung income tax na diniduct na nila every. So, itong 16, 18, tsaka 22, yan yung mga amounts na wini-withhold ng employer ninyo sa every paycheck ninyo. Okay? So, kung meron pa kayong other T4s, mag-add lang kayo dito sa baba. Or kung meron kayong mga T5, pwede lang kayo maglagay dito, T5, right? Kung may mga tuition fees kayo, lalo na sa mga international students, make sure na makuha ninyo yung T2202 na form, galing yun sa school ninyo. Ang nilalagay lang ng T2202 na yon is yung tuition fee na binayaran mo for the whole year. Kasi guys, yung tuition fee na yon, may tax credit kayo makukuha na 15%. Okay? Dito may mga RRSP contributions and deductions din to. Depende kung saan kayo nag-contribute ng RRSP or saan kayo nag-withdraw ng RRSP. Ilalagay din niyo yan dito. So, kung i-check nyo, napakadaming tax forms dito. Right? Pero hindi lahat to is mag-a-apply sa inyo. So, kung ano lang nag-a-apply, yun lang ilalagay natin. Usually, ang nag-a-apply dito is T5. Yan yung investment incomes ninyo, dividends. T4, right? Ito yung ginawa natin. Oh, mali. T4, yan. Sa employee. Minsan, may T4A pa tayo. May mga pensions, ganyan, scholarship, bursaries, pwedeng dito pumasok. Yung T2202 nga, nasabi ko sa inyo kanina. So, once na nalagay nyo lahat dito, basically, i-click nyo lang tong review and optimize, tapos bibigyan na kayo
ng mga tips kung paano ninyo mapapababa yung tax due ninyo. So kung titignan nyo dito, may mga warning siya, kailangan nating i-fix tong mga to kasi tignan mo to, pag finix it natin, hindi kasi natin nilagay yung SIN. So, bibigyan kayo niyan, hindi kayo papayagang makapag-print or papayagang mag-file ng may mga errors. Warnings, kailangan nyo lang ilagay yung mga yan, change address, etc. etc. So, dito na papasok yung mga tips na pwede ninyong gawin. So, sabi dito, you may be eligible for Canada Workers Benefit, previously known as WTIB. So, kung titignan ninyo kasi, meron kasi sa tax, tawag dito, sa tax code na Canada Workers Benefit, CWB. So, dito, sa area na to, magki-claim kayo, yes. Ano bang ibig sabihin nito? The Canada Server is a refundable tax credit for lower income individuals and families. So, hindi lahat makakakuha nito. May threshold yan. So, pag clinic mo yung Learn More, dito ibibigay sa iyo yung thresholds ng CWB. So, ito yung criteria ng CWB kung magiging eligible kayo. So, kung single without children kayo, nasa Alberta ka, 36,000 yung annual income. Pag may family ka with children, 48,000. Kapag less than dito yung amount ng income ninyo, pwede nyong maklaim yung CWB. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga tinuro sa atin or mga pwedeng ibigay sa... Oops! Itong nalalagay natin dito. Okay? So, review and optimize ulit natin. Sabi niya, pwede daw tayo mag-claim ng eligible expenses if you work from home. So, titignan niyo lang to. Pag nag-work from home kayo, dito niyo ilalagay kung ano yung income niyo. Unfortunately, hindi lahat ng employees is pwedeng mag-claim ng expenses sa kanilang income. Ang pwede lang dito is yung mga salaried na may commissions, ganyan, nag-work from home sila. So, andito lahat nung pagpipilian mo. And then, again, pwede nyong i-click tong Learn More para malaman ninyo kung ano yung mga pwede nyong i-deduct doon sa income ninyo. Okay? Ulitin lang natin ulit. Review and optimize natin. Okay, meron pa siyang sinabi, digital news subscription tax credits. Ito naman kapag nag-subscribe kayo sa mga news agencies dito sa Canada, yung subscription fees na yon, pwede ninyong i-deduct doon sa pwede kayo makakuha ng tax credit rather. So, itong subscription na to, it doesn't include Netflix. Okay, dapat news agency yung pinag-subscribean ninyo. Ano ba itong mga news agency? Yung mga CBC News, ganyan, Omni, so yung mga news agencies na yon. Sabi din dito, you may be able to increase your refund or decrease your balance by making RRSP contributions on or before March 3, 2025. Ito yung pinakamalaki na gusto kong sabihin sa inyo kung paano ninyo mapapataas yung tax refund ninyo or paano niyo mapapababa yung tax deduct o tax payable ninyo. So basically ang RRSP kasi, so RRSP basically is a tax deferred account wherein kapag nag-contribute ka, makakakuha ka ng tax refund, tapos lahat ng earnings ng account mo hanggang sa i-withdraw mo siya will be tax deferred. Ibig sabihin ng tax deferred, hindi siya ita-tax right now kung kailan na-earn yung income, kundi ita-tax siya once na withdraw mo siya. Okay. So, let's say, ang tax refund natin right now is 3,794. Let's say, nag-contribute siya ng 5,000 sa RRSP niya. Tingnan natin kung magkano yung babagsak dito sa 3,794 niya. Did you make any contributions or transfers? No. Does your home buyer's plan? No, wala kang home buyer's plan. Unused contributions in the prior year. No. Oops. Did you make any RSP? Yes natin to para pumasok. Okay. Kasi meron tayo hanggang March 3, 2025 to contribute. So let's say gamitin natin lahat ng accounts mo. 5,000, right? Let's see. Okay, there you go. Naging 5,000 yung refund niya. So basically, 1,271 doon sa kinontribute niya na 5,000, makukuha niya pabalik once na nag-file na siya. Okay? Let's try again. Review and optimize natin. Okay. So basically, yung mga suggestions niya wala na. Dito na lang sa taas, i-fix na lang natin yung ibang details natin dito sa About You kasi hindi natin masyadong
in-update yan, right? So, once na maklear mo na lahat yan, ang mangyayari na dito sa ilalim, magkakaroon yan ng submit button kapag pwede kang mag-file online. Kapag first time filer ka, magkakaroon yan ng print T1. So, print T1, ipiprint mo lang yon and then isesend mo na yun dun sa CRA. So, ngayon, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung mga pwede pang possible na mga tax minimization na pwede ninyong gawin. Okay? Unang-una nga yung RRSP, pinakita ko sa inyo kanina yung 5,000, nakakuha siya ng additional 1,200 na refund. So, pwede rin kayo dun sa employment account nga, pinakita din natin kanina, sinabi din ni Wealthsimple yung Canada employment amount na yon. Claim deduction for union fees or professional dues. Minsan may mga employers na may union. So, yung union fees ninyo na yon is tax deductible or may makukuha kayong tax credits doon. Professional dues din ninyo, pwede din ninyong i-tax deduction yan. So, basically, like me, CPA, yung CPA fees ko, pwede kong i-claim as tax deduction. One more thing would be your medical expenses, right? So, kung may mga medical expenses kayo during the year, you may be able to deduct some of those. So, yung medical expenses, may limit kasi yan, 3% of your net income or minimum of 2,479. Yung excess nun, yun lang yung pwede ninyong i-claim as deduction. So, basically, kung maliit yung medical expenses ninyo, hindi nyo rin makiklaim kasi dito, kailangan at least 2,479 yung medical expenses nyo. For example, 2,480, yung $1, yun yung pwede nyong i-claim as medical expense. So, pwede rin ninyong i-claim yung mga moving expenses ninyo. Moving expenses, kasama dito, of course, yung pag-rent ninyo ng U-Haul, madami yan. May mga meals yan in between, yung hotel accommodation, pero medyo strict yung criteria bago mo makuha yung mga expenses na yun or maklaim yung mga expenses na yun. Kailangan ang move mo is within Canada. So, kapag galing ka ng Philippines, nag-move ka ng Canada, unfortunately, yung moving cost na yun hindi kasama doon sa tax deductions mo. So, yung moving mo, dapat ang purpose din is for work. Ibig sabihin, kung may work ka sa Ontario, tapos na-move ka dito sa Calgary for another work, pwede ka mag-claim ng moving expense mo doon. And then, dapat yung moving mo is at least more than 40 kilometers closer to your new place of work. Ibig sabihin, kung dati 10 kilometers yung binabiyahe mo from your house hanggang dun sa trabahuan mo, dapat this one would be at least 40 kilometers closer. So, kung from Ontario, tapos nasa Calgary ka na, that's 100, ilang miles ba yun? 1,000 miles or 1,000 kilometers siguro mahigit yun. So, that's more than enough para maging eligible ka for the moving expense. So, yun yung mga gusto kong i-share sa inyo na mga tips, no? Kung paano ninyo mapalower yung pabayaran ninyong tax or mapataas yung tax refund ninyo. Pero kung ako sa inyo guys, ang talagang ifo-focus ko dyan is yung RRSP. And make sure lang dun sa RRSP ninyo meron kayong enough contribution. Contribution should be 18% of your earnings noong last year. Plus yung mga unused accounts ninyo from previous years, etc. etc. So, yun. I hope nakatulong itong video na to kung paano kayo pwedeng mag-file. Again, hindi natin mapapakita kung paano ma-file online to kasi first time filer yung fina-file natin and hindi natin mabigay yung mga details na kailangan for this file like SIN. So, kayo na pong bahala doon. Kung may mga questions kayo kung paano i-file yung tax nyo, paano mapababa, just let me know dyan sa comment below. Ilalagay ko yung link nung Wealthsimple tax. Pwede kayo mag-ano doon. Yung RRSP, pwede yun yung gamitin yung Wealthsimple. Maglalagay din ako ng referral link dun sa Wealthsimple just in case gusto nyo mag-invest sa RRSP. That's extra $25 sa akin, $25 din sa inyo. So, yun lang for today's video guys. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And yun, as always, see you sa next vlog. Bye-bye!